So, dito tayo sa Superstore sa South area. Tingnan muna natin yung presyo ng mga prutas dito sa amin. Ayan, per pound, 3. Ayan yung pears. Ito naman, $9 isang balot. Pero organic siya. 249 yung Fuji per pound. Ito naman, 3 green apples, tsaka ayan. Same lang sila ng ambrosia, tsaka yung iba pang klase ng mansanas. Ayan, yung grapefruit. 6 yung 3 pounds. Ganyang beans, maliit lang. Mura ba yung carrots? Kuha na tayo nito. $6.50. Patatas. Ayun, no, mas mura. Yun yung malalaki. Diyos ko naman. Sabagay, no? 2 piraso pwede na. Isang piraso nga lang magagamit mo dito eh. Kasi equivalent nito, 2 medium na eh, oh. Hindi, syempre mag-extra tayo para pang bulalo. Pwede na yan, bigat. Kasi yun yung price, oh. $2 per pound. Ito naman yung red. $2.50. $2.70 yung white. Mas mahal. O, magmumunggo tayo. Baka plastic. Ayan, oh, sarap. Tapos may tuyo. Open mo na. Magkano to? $2. Ayun ang laki. Panghampas. Pamalo sa'yo. Ngayon, kukuha lang kaming talong para sa crispy kare-kare. Kuha kang plastic pa. Ay, maayos naman yung talong nila. Beauty na lang. Ayan pala. Kuha ka nuts. Pwede na yan, no? 3 pa. Tapos, mani na roasted. Roasted salted peanuts. Sobrang dami. Yan, meron na tayong panglagay sa fresh lumpia. Papa, may shrimp tayo doon, no? May binili ka, diba? Ayun na lang gamitin natin. Nagwawala. Ang daming Indomie pa. Ayan, no? Ayan, no? Isang paleta. Indomie-dumi mo. Ano yung difference ng seasoning salt at salt? Hindi ko alam din. May ibang ano? Baka may betchin. May M. Ano yan? Mackerel. 6 isang balot? Uy, mura na yan. International. Kailangan ko ng brown sugar. Mas mura pag kay ganito pa, no? 2 kilos, no? Mas makamura kaysa yung ganun, oh. Ito yan. Oo, light. Yan talaga kailangan ko sa pang-bake, eh. Mas mura siya, oh. $5.29. Eh, ayan. $3.79 yung 1 kilo. Dark kasi yan. Tsaka mas mura nga yan. Milk, papa. Dito nakalagay baking, eh. Ito pa, oh. Ano yan? Ay, hindi pala. Kala ko. Wala na, duduling na ata ako. Beng. Yeah, mandarins. Baka sa dulo pa. Andito yung milk. So, buti na lang po, walang masyadong tao ngayon dahil nga Saturday ng gabi.
Pero bukas for sure naming tao kasi linggo. Regular, ewan ko sa'yo kung gusto mo yan. Regular. Gusto mo na chocolate pack o Ikaw, Ben, gusto mo? Ikaw. Oo. Oh, tapos ikaw mag-abot dito ng condensed milk. Hindi ko abot. saan? Yan. Siyempre, hindi natin abot, diba? So, kala ko maabot ko. Hindi nakita. Ito po, kuha ka dalawa. Nandun sa dulo eh. O, yan yun. Kita natin. Yung doon sa Costco. Dalawa. Diba parang masarap pagka. Ah, yan yung kinain natin nun. Nilagay nila sa Protein. yogurt. Pwede Oh. try mo cereal. Kasi feeling ko much masarap pag ano. Nature Valley. Oo nga, no? Masarap. Wala. Limit 4 Bing. Opa, tapos, evap pa. O, ano na lang. O, sige, evap. Chocolate maker. Wala, 279 na yan. No name ka na lang, papa. Ito, limit 4, 179 lang. Creamy din naman eh. Doon ka sa mura. Oo. Kuha ka yung isang balot. Yung malaki. Wala. Oh my gosh. Naubusan. Wala yung isang malaking pack. Pakak. Butter. Tara. Ang daming sour cream. Ito yung butter. Oh, naka-ref pati yung mga cheese whiz dito po. Where's the butter? Pan dito sa dulo. Andito. Ala, parang walang no name na butter. Oh, boss. Ayan, oh. Limit 4. Buti nag-sale sila ngayon. Naka-sale siya. Biruin mo pag regular yan, 8.50. So ngayon 6 lang siya. Pwede na. At tara sa bigas. Ganda pala mamili pag gantong oras, no? Up, cinnamon. Magkano yung cinnamon? Cinnamon roll pa. How much? 5.49. Ayan, no? 5.50 apat. Pwede na, no? Kaso lang, siguro masarap din yan. Ito dati bumibili tayo neto, no? 5.50. Dapat dito ka na lang bumili ng artisan na ano pa, na bread. Wala yan doon. Dito sa Asian. Hindi ba din eh? Hindi ba dito? Ay, rice dyan. Check po natin kung may nakasale na rice. Pero kahit walang nakasale, kailangan namin bumili. Wala. Ano, siguro baka mag-sale ito. Baka ano pa. Nitong New Year pa. So, kuha muna tayo ng isang sako lang. 40, 39. Then, yan yung hindi matigas, ha? Oh, kasi blue ang ano. Ah, okay. Sure. So, let's go. Mm. Ito yung sinasabi ko. Mhm. So cold.
I'll sit on this side. Bakit mo tumupad? Kaya nga. So, saan tayo? Sunod? McDo tayo, McDo. McDo? Gusto mo McDo, Beng? Ay, masarap mag-ano dun, Beng. McFlurry. French? Yeah. Available pa kaya yon? McFlurry. Hindi naman ganun kalamig. Char. -7. Hindi daw ka, paano ko trust sa sinasabi niya yung, Sabi ko nga, char lang eh. Ito naman. uwi na daw tabi kasi sumasakit yung katawan niya kasi malamig. Tapos sabay nung sinabi, pinakontra ko ni Dedong. Gusto niya mag, ano ba eh? Nakawak kasi. Masakit. Oo. Pero pag kakain, syempre, hindi malamig at gusto pang gusto pang tumambay ng McDo, ano. Ay, nice. Uy, natumba si Santa. Nakita mo yon? Oh my gosh, kawawa si Santa. Lasing. Nalasing ng Pasko. Sa Christmas party, nalasing sa Santa. Yeah. Dito banda, medyo madami yung mga Christmas lights sa mga bahay-bahay na. Hindi rin. Konti lang. May iba talaga na hindi naglalagay ng Christmas lights. So, dati mas fire chop. Na. Yung meaning ng house poor, alam mo yung house poor? Mm. You spend all your money sa house poor. Yeah. Tapos, Wala ka nang matitira sa ano mo, sa sahod mo kundi napupunta lahat pambayad sa bahay. that's why sa Halloween, House poor. friends ko pupunta sa Mayaman Village. Mm. Maliit lang yung binigay. Mm. Ayan pa nag-order yung dalawa. Na-try natin yung creamy avocado, hindi naman iba sa ina-expect ko. High expectation. Expectation versus reality iba. Parang sauce lang pala yung avocado, kala ko ano siya, yung sliced. Oh. Top, konti lang yung sauce. Yeah. hindi creamy. Ano sa'yo? Wrap! Ikaw hindi, ayoko niyan. I-meal mo kasi makihingi lang ako ng fries. Konti lang fries, last time hindi natin Oo. ubos. Hindi kasi hindi Isang na ako large mag-order. na Or, Gusto ni Dodong lagi root beer. Parang toothpaste. lasang toothpaste. Wait. Wala na. Ito na. Ay, wala na. Ay, Unavailable na, te. Tapos na si Grinch. Yan, okay na yan. masarap Small yun lang. eh. O, sige, ikaw na. Sana sa'yo. All day breakfast. Pang breakfast mo na yan para bukas. Sauce. Ay, small ka lang, te. Kasi hindi mo nauubos. Ice. Okay. Small din. Baka unavailable lang, hindi naman. Add to order na. Habang Oh, view. Dami. Pindot-pindot. Follow the instructions in the pin pad. So, walang tax ngayon, no? Diba yung mga food ngayon?
Pag pay with cash, May pay with cash ba? hindi ko alam. Ewan. Sa counter yun. So dito na po kami. Diba select payment? At kakaikot po namin, nagutom na. Tulungan mo din si Papa Ben. Ako gusto ko lang umupo dito. Yung hair ko parang nangarag na. Nangaragels na. Ilang minutes daw pa yung 3 breakfast na? Ha? 3 minutes. 3 minutes lang pala. Sabi ni Denise, ano daw? 20 minutes. Nabingi na sa gutom. Ayan. Dong, hi muna. Dong, kanina pa tayo nagbibideo. Hindi ka nag-hi. Hello mga ka-viewers. Ito, ginabi na po. Eh, gabi na tayo lumabas. Ginabi na sa kakagala. Ayan. So, yung ihahanda namin sa bagong taon, fresh lumpia, kaldereta, crispy kare-kare. Meron tayong ibibake na cassava at macaroons. Macaroons na yung coconut. Dami Ewan ko kung ano pa. Gusto ko sana magsalad. Kaso lang, hindi ko sure kung makabili tayo ng buko. Kasi yung buko dito na frozen, hindi naman ganun kaganda. Medyo matigas. Pero pwede naman Ayan, kain po muna tayo. Ito na po yung parang merienda, no? Late merienda. Kasi nakakasawa ng kumain ng tinapay din So, fries, tsaka McFlurry. Si Dado ang wrap. Ay beng-beng. Yung all-day breakfast na ano yan? Sausage. Sandwich. Tayo mga ka-viewers. Minsan, kahit alam natin na bawal sa atin, pero Paminsan-minsan, di ba? Nakikrave ka din naman. Sarap. Sabi ni Dadong kay Denise, dapat daw bumili ng handkerchief. Kasi minsan, di ba, pagka halimbawa sinisipon ka, wala ako nakitang panyo dito. ako kasi kahit saan ako pumunta, mayroon akong dala na Si Dadong, kahit noon pa. simula pa yan nung nagkakilala kami. Every time na aalis yan, meron talagang handkerchief sa bulsa. May panyo siya. Pero yun nga sabi ko dito, sa tagal ko na, wala akong Kahit dito- nakikitang tindang panyo Kahit dito dito. dala-dala ko pa. Ah, Galing pa ng Pinas to. Pero yun, anong Armando Armando Carosa. Caruso. Ganun yung brand. Ako, dinadala ko yung Kleenex dun sa Dalarama Dito kasi Kleenex na. Hindi kaya sa Pinas lang yung panyo na yan? Sa atin lang ata uso yan. Dito kasi Kasi dito wala. Disposable nga yung mga ginagamit. Reusable. Sa atin kasi may init, kaya may uso yung panyo, no? Tapos yung iba nga, sa probinsya nga, alam mo yung towel na nakasampay sa balikat? No? Ganun ginagawa nila. Good morning towel. Ikaw ba, hindi ka ba nag-alampay ba tawag doon? Sampay. Nagsasampay sa balikat ng good morning towel. Ano yung good morning tawag? Good morning yung pangalan ng towel. Yung Afford- towel na white, tapos affordable. may naka-print siyang good morning. Kaya tawag good morning towel. Makikita mo yan sa mga driver. Usually sa driver pa na. Tapos yung mga nagtitinda sa magtitinda dun sa Lalako. Quiapo o mga naglalako. Meron tayong babasahin na shinare ng isang kababayan natin na sabi niya, nag-post siya sa social media. Sabi niya, Ano yan?
Chika chismis ba yan? Hindi, share nga to ng isang kababayan natin na ano eh. Sabi niya 5 months na daw sila dito sa Canada. Tapos ang sabi niya, nag-post siya doon sa group na yon, nagbabaka sakali baka may alam na mag-refer sa kanila sa company na magbibigay daw ng LMIA. So, sabi nga niya, 5 months na po kami dito sa Canada. Isa kami sa mga sumugal. Thinking na skilled kami at madali makahanap ng work. Pero hindi daw sila makahanap ng swerte. So, kumbaga, inabutan daw sila ng katakot-takot na revision ng policies. Yung policies nga ng IRCC. So, ngayon, sabi niya, we are on the verge of giving up. Pero wala na kaming babalikan sa Pinas. So, ibig sabihin, nag-resign sila dun na... Siyempre. Nag-resign siguro, nagbenta ng mga ari-arian. Or, 'di ba? Pag sinabi mong wala ka nang babalikan sa Pinas, ibig sabihin lahat, give up mo na yung mga ano mo doon. Binenta ko ano man may mga kung ano man mga properties nila. Pwedeng ganun, 'di ba? Tapos sabi niya, hundreds of resumes sent, pero ilan lang ang bumalik na tawag. So yun, nagbakasakali po siya dun sa group na yun na baka may maka-refer daw sa kanila si company na nagbibigay ng LMIA. Eh kung sa 5 months, ibig sabihin dumating sila dito August. Eh kailan ba nagkaroon ng pagbabago yung IRCC na yung mga announcement na ano, September ata, September, October, 'di ba sunod-sunod yung mga ano nun, yung announcement ng IRCC. So yun, kumbaga inabot sila ng sobrang dami ng pagbabago at paghihigpit ng IRCC sa mga pumapasok dito sa Canada. So, ayun, ang sabi ng mga nag-comment, sabi niya, sadyang napakahirap sa ngayon maghanap ng employer na magbibigay ng LMIA. Diyos ko, sa dami ng mga restrictions kasi, parang hindi mo na alam kung, 'di ba? Kasi pati yung may mga LMIA nga ngayon, nahihirapan na kung paano sila makakuha ng work permit. Kasi pati yung flag polling, 'di ba? Ano na, ini-stop na rin. So, sayang naman na bakit give up nila yung kung ano meron sila sa Pinas, ano? Mahirap yun. Siyempre nga ang expectation nila na Baka sakali sila makahanap ng trabaho dito. dito na sila makahanap ng swerte nila. Kaso lang, bago pa Kumbaga, sila pumunta dito pa, marami ng changes sa policies talaga. Pero, yun nga, tumuloy pa rin sila. Ano? Parang positive lang Still iniisip. sila Oo. Yun nga. Parang kumbaga, iniisip nila na tara, punta tayo ng Canada. Total skilled tayo. Kaso lang, yun nga, sa pabago-bago nga naman ng IRCC policies, talagang hirap na nga makahanap ng work ngayon. Pero yun nga, marami ng ganong na mga bali-balita na sobrang hirap na ng pagpasok dito sa Canada. Pero ang dami pa rin talagang sumusubok. No? Siguro yung iba, hindi lang din talaga aware na ganun nakahirap yung paghanap ng trabaho dito, na? Yung iba na nakaprocess na ba? Kaya sa mga may balak na pumunta dito, alamin nyo muna talaga kung ano yung kung ano sitwasyon dito, at ayun, kumuha kayo ng mga ideas kung ano ba yung kinahinatnan ng mga ibang kababayan natin na pumunta dito. Kagaya na to, biruin mo skilled sila, pero 'di ba, sa pagstay nila dito ng 5 buwan, wala silang nahanap. Ayun nga,
yung job experience pala niya papa is 11 years siyang telecom technician. Warehouse associated siya, materials inventory. Hindi din ibig sabihin na pag skilled ka na pumunta dito panigurado na makahanap ka kaagad. Kasi depende po yun sa lugar na mapupuntahan mo kung in demand ba yung naging work experience mo. Tsaka sa ngayon, nahirap makipagsapalaran 'di ba? Kaya kung meron naman kayong trabaho dyan muna sa Pinas at maayos naman yung yung sahod nyo, kahit paano nakakaraos naman ng pamilya mo, wag muna sa ngayon isugal. Tsaka wag ubusin yung Kung ano anong man ang properties meron. meron sila, no? Wag muna. Kasi napakahirap magpundar dyan pag Na kung in case man, ma-failed kayo dito, di may babalikan pa rin kayo sa Pinas. Kasi kagaya nito sa kanila, siguro mukhang give up nila lahat na kung ano meron sila sa Pinas. Kaya sabi niya, wala na daw silang babalikan. Kaya kung kayo nandyan pa sa Pinas, baka yun ingatan kasi, nyo muna kung ano meron kayo dyan. At baka yun kasi siguro ang ginastos nila lahat. papunta dito, no? Mga proof of funds, mga gano'n. Baka isa yun sa mga dahilan na Kaya nila binenta or mahirap makipagsapalaran po ngayon dito. Kaya wag munang bitawan kung anong meron kayo dyan. Pahupain muna kasi malay nyo, after ng election, medyo lumuag na naman yung immigration. Tapos, ayun, baka bumalik sa normal, magkaroon ng chance na kayo naman yung makapunta dito, magkaroon ng hiring sa mga work experiences nyo, ganyan. Pero sa ngayon, dyan muna kayo. Or mag-try kayo sa ibang bansa. Dito kasi ngayon sa Canada, medyo pahirapan talaga. Kung member po kayo dito sa mga Filipino FB group dito sa Canada, makikita po nyo lahat ng mga sinishare ng mga kababayan natin na nandito na, ayun nga, kung ano yung mga problema na nai-encounter nila during stay nila dito, na yung naghahanap pa sila ng trabaho, yung iba nag-aantay ng results ng mga extension ng mga work permit, yung mga application nila na, alam mo yun, yung iba parang wala pang kasiguraduhan kung ma-approve ba yung application nila for renewal ng mga work permit, mga ganun. Kaya yun sa mga kababayan namin na nandito sa Canada na hanggang ngayon nagbabakasakali pa rin na sana makahanap ng work, or yun nga, waiting sa mga mga approval ng mga application nila. Good luck po sa inyo. Sana yun, makuha nyo yung inaasam nyo yung mga approval dyan at mga favorable na mga decision sa mga application nyo. Matanggap sana kayo sa trabaho. At yun lang. Papa-shoutout muna tayo. Shoutout kay Annabel Altiche. Ayan, sabi niya, Merry Christmas to Alit family. From Altiche family ng Alberta. Ayan, thank you so much, Annabel. At Merry Christmas din po sa inyo dyan. Kay Mary Tumeldan, Mary Jane Roy. So hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat po sa palagi panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Nauwi na po kami kasi magna-9 na. Bye! relax na mga ka-viewers. Alas 9 na. Sige po. Ingat-ingat.